Umaga pa lamang at kasisikat pa lang ng araw ng si Clara Reyes, isang 22 taong gulang na dalaga na may angking kagandahan, ay marahang pinatatakbo ang kanyang motorsiklo sa daan patungo sa Balintawak Market sa Quezon City. Ang kanyang itim at mahabang buhok ay nakatalilang ng simple, at ang kanyang mukha ay malinis, walang bahid ng makapal na kolorete. Tanging isang manipis na lip balm ang nagbibigay buhay sa kanyang mga labi. Kagagaling lang ni Clara sa isang community outreach, sa isang liblib na barangay, kung saan namahagi siya ng mga relief goods para sa mga nakatatanda. Ito ang kanyang nakagawian mula pa noong bata siya, isang bagay na palihim na itinuro sa kanya ng kanyang kuya, ang taong nagsisilbing inspirasyon niya. Walang nakakaalam, maliban sa iilang piling tao, na si Clara ay ang nakababatang kapatid ni General Mateo de Leon ng Armed Forces of the Philippines, isa sa mga pinakamataas na opisyal ng militar na kilala sa kanyang katatagan at kababaang loob. Dahil dito, palaging tinatanggihan ni Clara ang anumang uri ng espesyal na trato, mga bodyguard, o anumang pribilehiyo. Nais niyang mamuhay bilang isang ordinaryong mamamayan, maranasan ang mundo ng walang anino ng posisyon ng kanyang pamilya. Kakaunti lamang sa labas ng mundo ng militar ang nakakaalam ng koneksyon niya sa general. At sa umagang iyon, ang sikretong ito ang magdadala sa kanya sa isang pangyayaring babago sa takbo ng kanyang buhay. Sa bungad pa lamang ng palengke, isang tanawing pamilyar ngunit nakakabahala ang sumalubong sa kanya, isang peking checkpoint na nagpapanggap na lehitimong operasyon ng pulisya. Nang papalapit na si Clara, napansin niya ang kumpol ng mga motorsiklong nakahinto sa gilid ng daan. Ang mga tao ay balisa, nagbubulungan. Ilang motorista ang tila sumuko na lamang at nag-abot ng pera sa dalawang lalaking nakauniporme ng pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada. Binagala ni Clara ang takbo ng kanyang motor. Anong klaseng checkpoint to? Mukhang kotong, bulong niya sa sarili habang bumababa para tingnan ng mas malapitan. May dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit kakaiba ang kanilang kilos. Ang kanilang mga number plate ay hindi kumpleto at ang mga badge ay tila idinikit lang ng basta-basta. Ang isa sa kanila ay malaki ang katawan, may makapal na bigod at may hawak na kupas na ticket booklet. Ang isa naman ang siyang pumipilit sa mga motorista na tumabi. Nilapitan ni Clara ang isang ginang nakalalabas lang ng pera mula sa kanyang pitaka. Maputla ang mukha nito. Ale, opisyal po ba itong checkpoint? Bulong ni Clara. Umiling lang ang ginang. Naku, hindi nak. Mga buwaya lang yan. Pag di ka nagbigay, i-impound daw ang motor, sagot nito. Wala namang mission order, wala namang maipakitang papeles, pero anong magagawa natin? Kumagat ng labi si Clara. Isang nag-aalab na galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ng kanyang kuya Mateo na ang kapangyarihan ay hindi para mang-api, kundi para magprotekta. Hindi niya kayang makita ang mga ordinaryong mamamayan na ginagatasan na parang mga baka. Nang si Clara na ang pinahinto, hinarap niya ang mga ito. Ang pulis na may bigote ay agad na nagpakita ng kayabangan. Hoy, miss! Standard ba yung helmet mo? Nasaan ang lisensya at rehistro mo? Baba, sigaw nito, kahit nakabababa pa lang ni Clara mula sa motor. Ngunit hindi nawala ang kahinahunan ni Clara. Inilabas niya ang kanyang kumpletong lisensya at exit. Heto po, sir. Pero maaari ko po bang malaman kung anong klaseng operasyon ito? Nasaan po ang inyong mission order? Ang boses ni Clara ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Suminghal ang pulis. Huwag ka ng maraming tanong. Lumalaban ka ba? Ha? Gusto mong i-impound ko tong motor mo? Karapatan niyo pong i-impound yan kung may nilabag po talaga ako, kalmadong sagot ni Clara. Pero ayon po sa patakaran, bawat checkpoint ay dapat may mission order at ang mga opisyal ay may kumpletong pagkakakilanlan. Biglang may tumawa. Lumingon ang pulis na may bigote sa kanyang kasama. Pare, pakinggan mo to. Batang paslit, tinuturuan ako ng batas. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang mag-alala. Alam nilang kilalang bastos ang mga pulis na ito. Hindi na tinag si Clara. Hinihiling ko lang po ang tamang proseso, sir. Kung opisyal po ito, susunod ako. Ngunit ang mga salitang iyon ang lalong nagpagalit sa pulis.
Lumapit ito, ang mukha ay halos magdikit na sa mukha ni Clara. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sumagot. Gusto mo i-viral kita? Babaeng matigas ang ulo. Iniunat ng pulis ang kamay, akmang hahablutin ang bag ni Clara. Ngunit bago pa man niya ito magawa, umatras si Clara. Huwag niyo pong hawakan ang gamit ko, sir. Wala po kayong basehan para kapapan ako. Isang malakas na tapik sa kanyang helmet ang sumunod, gawa ng pulis. Hindi ito malakas, pero sapat na para magulat ang mga tao. Hoy, wag namang bastos, sigaw ng ilang mamamayan. Pero wala ni isang naglakas loob na lumapit. Pinalibutan at ipinahiya sa gitna ng karamihan, dinuro-duro ng pulis na may bigote ang mukha ni Clara. Sinabi kong manahimik ka, manahimik ka. Teritoryo namin to. Ako ang gumagawa ng batas dito. Kung ayaw mo, i-impound ko to para matuto ka. Isang init ang gumapang sa dibdib ni Clara. Pero nanatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo, hindi manunulsol, hindi bastos. Sir, may karapatan po akong magtanong. Nasa Pilipinas po tayo, hindi sa gubat, sagot ni Clara ng may diin, ngunit magalang pa rin. Sa halip na kumalma, lalong sumabog ang pulis. Tinawag niya ang iba pa niyang kasamahan na bigla na lang sumulpot. Tatlo pa sila, lahat naka-uniforme pero halatang hindi opisyal ang kilos. Mga pare, halikayo. May babae ditong hindi marunong gumalang. Nagmamatapang sa atin. Ngayon, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. 4 na pulis ang nakapalibot kay Clara. Ang mga tao ay nagsimulang mag-video pero agad silang pinagbantaan. Patayin niyo iyang mga cellphone niyo. Gusto niyong kumpiskahin ko isa-isa? Marami ang natakot at ibinaba ang kanilang mga telepono. Mag-isa si Clara sa gitna, ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang isa sa mga mas batang pulis ay tinulak ang balikat ni Clara. Babaeng nagmamarunong. Hindi ito korte para pagdebatehan ang batas. Magbayad ka ng 2,000 tapos ang usapan. Hindi makapaniwala si Clara sa laki ng hinihingi. 2,000? Para saan po? Para sa paglaban mo sa otoridad, sigaw nila. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Naku, pangingikil na iyan. Pero kanino tayo magsusumbong? Sila ang hari dito. At ang trahedya ay umabot sa kasukdulan. Ipinahiya si Clara sa harap ng lahat. Biglang kinuha ng pulis na may bigote ang susi ng motor ni Clara at itinaas ito na parang tropeo. Ito, motor ng babaeng nagmamatapang. E-impound to para magtanda. Pakibalik po ang susi ko, pakiusap ni Clara. Ngunit tumawa lang ng malakas ang pulis. Nasaan na yung tapang mo kanina, ha? Isang ordinaryong babae lang, umasta ka na parang anak ng general. Ang komentong iyon ay nagpatigil kay Clara. Hinahamak siya habang tinutuya na para bang isa lang siyang batang walang kalaban-laban. Walang awa, sumigaw pa ang isa. Ganito ang mga babae ngayon. Konting ganda lang, akala mo kaya ng utusan ang pulis. Dinagdagan pa ng isa habang dinuduro si Clara. Everal ko na lang to. Para sabihin ng mga netizen na babaeng papansin ka lang. Sabay-sabay silang nagtawanan, minamaliit ang isang babae sa publiko. Isang matandang lalaki na kanina patahimik ay nagsalita na rin. Sir, wag naman pong ganyan. Kawawa naman yung bata. Kumpleto naman ang papeles niya. Ngunit agad siyang sinigawan. Manong, sasali ka pa? Gusto mo tiketan din kita? Umatras ang matanda, takot na takot. Yumuko si Clara, pinipigilan ang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng kalooban na ipahiya na parang isang kriminal, gayong humihingi lang siya ng tamang proseso. Ang batang pulis ay biglang inagaw ang maliit na bag ni Clara at hinalughog ito ng walang pahintulot. Ha! Konti lang pala laman ng pitaka mo. Kaya pala palaban ka. Hinablot ni Clara ang kanyang bag, pero marahas na iwinaksi ng pulis ang kanyang kamay, muntik na siyang matumba. Don't touch, sigaw ng pulis. Sa wakas, nagsimulang mag-init ang ulo ng mga tao, pero bulungan lang ang kaya nilang gawin. Kawawa naman yung babae. Grabe na iyan. Nanulak na, nang agaw pa, ngayon ipinapahiya pa.
Ngunit walang naglakas loob na lumapit. Nakatayo si Clara mag-isa sa gitna ng mga pulis na lalong nagiging marahas. Alam niyang kung gaganti siya, lalo lang lalala ang sitwasyon. Pero sa likod ng kanyang kalmadong mga mata, may isang bagay na nagsimulang manginig, ang hangganan ng kanyang pasensya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nag-vibrate ang telepono ni Clara sa kanyang bulsa. Malakas ang pag-vibrate nito, sapat para marinig. Umuwol ang pulis na may bigote. Patayin mo yan. Sinong nagsabing may tatawag sa'yo? Ngunit alam ni Clara kung sino ang tumatawag. Ang pangalang ti Kuya Mateo ay lumitaw sa screen, si General Pradipta Mahardika. Ang kanyang kuya. Sandali siyang natigilan. Kung sasagutin niya ang tawag, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Pero ibig sabihin noon, isasali na niya ang general, isang bagay na palagi niyang iniiwasan. Ngunit patuloy na nag-vibrate ang telepono. Inagaw ng isa sa mga pulis ang kanyang cellphone. Akin na iyang cellphone mo. Titingnan ko kung sino iyang nagmamatapang na tumawag sa'yo. Reflex na pinigilan ni Clara ang kamay ng pulis. Huwag niyong hawakan ang cellphone ko. Tinulak na naman siya nito. Muntik nang matumba si Clara pero nagawa niyang manatiling nakatayo. Umisi ang batang pulis. Matigas talaga ang ulo mo, no? Tawag ba iyan ng boyfriend mo o ng lalaking magtatanggol sa'yo? Nakitawa ang pulis na may bigote. Mukhang kailangan lang takutin ng kaunti ang babaeng to. Patuloy pa ring nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito, naisip ni Clara na kung hindi niya sasagutin ang tawag, maghihinala ang kanyang kuya. At kung sasagutin niya ito, isang malaking unos ang darating at marahil, iyon ang nararapat para sa mga pulis na ito. Huminga ng malalim si Clara. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang 4 na pulis ng walang takot. Sige po, sabi niya ng mahina. Sasagutin ko ang tawag. Suminghal ang pulis na may bigote. Sagutin mo. Tignan natin kung sino iyang magkukunwaring magtatanggol sa'yo. Ginalaw ni Clara ang screen ng telepono gamit ang nanginginig na kamay. Kuya, isang malalim na boses mula sa kabilang linya ang agad na tumugon. Clara, anong nangyayari sa'yo? Iba ang boses mo. Nasaan ka? Bakit ang ingay dyan sa likod mo? May problema ba? Ang tono ng general ay biglang naging matalas, tiyak at puno ng pag-aalala. Biglang nagkatinginan ang 4 na pulis. Napalunok si Clara. Alam niyang pagkatapos ng mga susunod niyang sasabihin, ang kapalaran ng mga pulis na ito ay hindi na magiging pareho. Ang boses sa kabilang linya ay may dalang bigat na tila nagpahinto sa hangin sa paligid ni Clara. Clara, sumagot ka. Nasaan ka? Anong nangyayari? Ang tono ni General Mateo de Leon ay hindi na tono ng isang simpleng kuya. Ito ay tono ng isang commander na nakaamoy ng panganib. Napalunok si Clara. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, may halong pag-aalala at pag-usisa. Ang mga pulis naman, arogante pa rin, bagamat may bahid na ng pagkalito. Sumingit ng malakas ang pulis na may bigote, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Sabihin mo nandito ka, kasama ang mga pulis, para malaman ng boyfriend mo kung saan siya lulugar. Pumikit sandali si Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam na niya ang mangyayari pagkatapos ng susunod niyang sasabihin. Kuya, huminga siya ng malalim. Nasa Balintawak Market po ako. May ilang pulis po dito na hindi maganda ang pakikitungo sa akin. Ang 4 na pulis ay nagsimulang maging alerto, ngunit masyadong malaki ang kanilang ego para tunay na matakot. Mula sa kabilang linya, narinig ang malakas na pag-usog ng isang upuan. Hindi maganda? Ipaliwanag mo. Ngayon din ni. Tinipon ni Clara ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Pinahinto po nila ang motor ko, kinuha ang susi, hinalughog ang bag ko ng walang pahintulot, pinagbantaan ang mga tao, at ipinahiya ako. Kuya, nanahimik ang boses sa telepono sa loob ng 5 segundo, ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. At pagkatapos, huwag mong ibababa ang telepono. Darating ako dyan sa loob ng 5 minuto. Naputol ang tawag. Natigilan si Clara.
Lahat ng tao sa paligid ay nakatitig sa kanya. Ang 5 minutong iyon ay marahil ang magiging pinakamatagal at pinakakakabang 5 minuto sa buhay ng mga pulis na iyon. Ang pulis na may bigote ay biglang tumawa ng malakas, sinusubukang bawiin ang kanyang nawawalang otoridad. Hahaha. 5 minuto. Ano nang akala mo sa boyfriend mo, si Superman? Sumabat ang isa pa nang iinsulto. Hoy, huwag kang gumawa ng drama dito. Ang batas namin ang masusunod dito, hindi ng kung sino mang lalaki mo. Akala mo matatakot kami sa telepono? Isa sa mga pulis ay sinadyang tapikin ang balikat ni Clara. Mamaya, pag dumating yung boyfriend mo, ipa-push up ko muna ng 100 para matuto ng leksyon. Ang mga tao ay lalo pang nabalisa. May nagbulungan, mukhang lalaki ang gulo. Kawawa naman yung babae, lalo lang siyang ginigipit. Pero si Clara ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pulis na may kakaibang kalmado, ang kalmado ng isang taong alam na may parating na bagyo. Lumipas ang ilang minuto. Lalong dumami ang mga tao. Maging ang mga tindero sa palengke ay lumabas na para makiusyoso. Dumura sa lupa ang pulis na may bigote. Nasaan na yon? Sabi niya 5 minuto. Baka nanginginig na sa takot yon sa sinabi ko. Lumapit siya kay Clara. At habang nakatingin ang lahat, marahan niyang tinapik ang pisngi ni Clara, 1 kilos na puno ng pangmamaliit. Sa susunod, pag kumakausap ka ng pulis, maging magalang ka, miss. Pigil hininga ang mga tao. Hindi kumurap si Clara. Wala na siyang dahilan para pigilan pa ang anumang paparating. Bigla, umalingaw ang ugong ng malalaking makina ng sasakyan na pumapasok sa lugar ng palengke. Hindi lang isa, kundi 3. Automatikong nagsitabihan ang mga tao. Ang mga tindero ay nagtalunan mula sa kanilang mga pwesto. At lahat ng mga mata ay nanlaki. 3 itim na ng militar na may plakang opisyal ang pumasok sa lugar ng mabilis ngunit kontrolado. Kumikislap ang kanilang mga hazard lights. Bumukas ang mga pinto bago pa man tuluyang huminto ang mga sasakyan. Mula sa unang sasakyan, isang lalaking nakaunipormeng pang-army ang mabilis na bumaba. Matikas ang tindig, seryoso ang mukha. Ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyo. Si General Matthew de Leon. Kasunod niya ang matataas na ranggong mga sundalo. Agad na nagkagulo ang mga tao. Naku po! General nga! Si General de Leon yan! Yung laging nasa balita. Lagot na! Malaking gulo to. Ang mga pulis ay biglang namutla. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanilang mga sentido. Seryoso ba yan? General talaga, bulong ng batang pulis. Sinubukan pa ring itanggi ng pulis na may bigote. Impossible. Bababa ang isang general para lang sa isang babae. Naputol ang kanyang sinasabi dahil mabilis na naglakad si General Mateo patungo kay Clara. Ang kanyang tingin ay puno ng galit na tila isang paparating na bagyo. Clara, ang boses niya ay mababa at mahinahon, ngunit may taglay na kapangyarihan na nagpaliit sa lahat ng nakarinig. Sa wakas, hinayaan ni Clara na dumaloy ang kanyang mga luha. Kuya! Agad siyang sinuri ni General Mateo mula ulo hanggang paa, tinitiyak na walang anumang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Ginalaw ka ba nila? Sinong gumawa nito? Ano ang kinuha nila? Naging bastos ba sila? Sunod-sunod na tanong na parang putok ng baril. Hindi pa man nakakasagot si Clara, nakita ng general ang marka ng kamay sa helmet ni Clara at ang namumulang balat sa kanyang braso kung saan siya hinawakan kanina. At sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni General Mateo ay nagbago, isang ekspresyon na hindi pa nakikita ng sinuman maliban sa gitna ng digmaan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong palengke. Humarap siya at tiningnan ang mga pulis. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit ang bawat hakbang niya ay parang isang lindol. Isa-isang umatras ang mga pulis, ngunit wala na silang matatakbuhan. Napapalibutan na sila ng mga sundalo. Huminto ang general 1 metro ang layo mula sa pulis na may bigote. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Sino sa inyo ang humawak sa kapatid ko? Nanginginig ng husto ang pulis na may bigote.
Nanigas ang kanyang bibig, hindi makabuo ng salita. Tiningnan ng general ang kanilang mga nameplate, ang kanilang mga uniforme, at isa-isa ang kanilang mga mukha. Nangikil kayo ng mamamayan, naghalughog ng walang pahintulot, kinuha ang susi ng motor, ininsulto ang isang babae, at ipinahiya ang publiko sa lugar na ito. Lumapit pa ang general. At ginawa niyo ang lahat ng iyon sa nakababata kong kapatid, sa harap ng maraming tao. Napaurong ang mga tao sa takot. Ang palengke ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Biglang naiyak ang pulis na may bigote. General, patawad po. Hindi po namin alam. Itinaas ng bahagya ng general ang kanyang baba. At iyan mismo ang problema. Hindi ninyo alam kung sino ang sinasaktan ninyo. Yumuko siya ng kaunti. Kahit hindi ko pa kapatid ang biktimang ito, tinitigan niya sila ng matalim, pareho pa rin ang gagawin ko sa inyo. Walang sigaw, walang banta, purong otoridad lamang. Nagbigay ng senyas ang general gamit ang kanyang kamay. 4 na sundalo, 2 mayor at 2 kapitan ang lumapit. Dalhin niyo ang mga ito sa kampo. Iproseso ayon sa batas, sa pakikipag-ugnayan sa Umiyak ng humagulgol ang batang pulis. General, patawad po. Ngunit hawak na ng mga sundalo ang kanilang mga braso. Propesyonal, walang dahas, ngunit walang kompromiso. Naghiyawan ng mahina ang mga tao, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katarungang sa wakas ay dumating. Ngunit hindi pa tapos ang general. Ang matandang lalaki na unang nagtangkang tumulong kay Clara ay lumapit, nanginginig ang mga kamay. General, mga saksi po kami. Madalas po silang ganyan. Maraming mamamayan na ang kanilang kinikikilan. Yumuko ng bahagya ang general bilang paggalang, 1 kilos na ibang-iba sa ipinakita niya sa mga pulis. Salamat po, Tay. Malaking tulong po ang testimonya ninyo. May darating pong mga investigador. Sana po ay matulungan ninyo kami na ayusin ang problemang ito. Halos maiyak ang matanda dahil sa respeto na ipinakita sa kanya. Ang ibang mga tao ay nagsalita na rin. Takot po kaming magsumbong, General. Salot po sila dito. Salamat po at kayo mismo ang pumunta. Tumango ang General. Ang mamamayan ay hindi dapat katakutan. Ang estado ay nandito para protektahan kayo. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa marami. Matapos dalhin ang mga pulis, bumalik ang general kay Clara. Clara, bakit hindi mo sinasabi sa akin kapag may gumagawa sa iyo ng masama? Bakit mo laging tinatago? Yumuko si Clara. Ayaw ko pong maging pabigat sa iyo, kuya. Gusto ko lang mamuhay ng simple. Umiti ng bahagya ang general. Ang pagiging mabuting tao ay walang kinalaman sa posisyon natin. Pwede kang mamuhay ng simple, pero kapag may nanakit sa iyo, hindi ako mananahimik. Niyakap ni Clara ang kanyang kuya. Naantig ang mga tao sa relasyon ng magkapatid. Tinapik ng general ang ulo ni Clara. Uwi na tayo. Tama na ang drama para sa araw na ito. Ngunit sinabi ni Clara, Kuya, bago tayo umuwi, sana po ay huwag niyo silang saktan. Iproseso na lang po sila ayon sa batas. Ayaw kong madamay ang mga pamilya nila. Iyon si Clara. Kahit ipinahiya, nanatili pa ring may mabuting puso. Umiti ang general. Alam ko. Ipoproseso sila ayon sa batas, hindi dahil sa paghihiganti. Lumipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng investigasyon. Ang pulis na may bigote at 2 pa niyang kasama ay sinibak sa serbisyo. Ang pinakabatang pulis ay inilipat ng destino at isinailalim sa matinding pagsasanay sa etika. Ang hepe ng pulisya sa lugar na iyon ay inimbestigahan din dahil sa kapabayaan. Ang palengke ay binantayan na ng mga tapat na pulis. Bumalik si Clara sa kanyang mga gawaing panlipunan. Lalong humanga sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang kababaang loob. Samantala, bumalik na rin si General Mateo sa kanyang mga tungkulin, ngunit may isang dagdag sa kanyang rutina, ang palaging siguraduhin na ligtas ang kanyang kapatid, nang hindi hinahadlangan ang kanyang kalayaan. Sa huli, sinabi ni Clara sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, minsan, kailangan ng boses ng katotohanan. At sa araw na iyon, sa wakas ay narinig ito. At sa gayon, hindi paghihiganti ang nagwagi, kundi ang katarungan at dangal.
Isang buwan na ang lumipas mula nang yumanig sa Balintawak Market ang insidente. Naging viral ang kaso kahit na walang anumang in-upload si Clara. Ang mga taong nakasaksi pala ay palihim na nagvideo mula sa malayo at inilabas ito makalipas ang isang linggo. Naging trending ang hashtag na Justice for Clara. Ngunit ang tunay na nagpayanig sa publiko ay hindi dahil kapatid ng General si Clara, kundi dahil sa tapang ng mga ordinaryong mamamayan na sa wakas ay nagsalita. Hindi inasahan ni Clara na ang isang maliit na insidente ay magdudulot ng malaking pagbabago. Ngunit sa likod ng ingay, may isa pang unos na dahan-dahang gumagalaw, mas tahimik, mas mapanganib. Araw-araw, ang tahanan ni General Mateo ay dinadalaw ng iba't ibang bisita, mga mamamahayag, abogado, aktivista, at maging mga matataas na opisyal na humihingi ng paliwanag. Ang ilan ay gustong tumulong, ang ilan ay gustong sumakay sa issue, at ang iba naman ay gustong hubugin ang opinyon ng publiko. Madalas na nagmamasid si Clara mula sa malayo. Nakikita niya ang kanyang kuya sa sala, matatag gaya ng dati, sinasagot ang lahat ng tanong ng may kahinahunan. Ngunit ang matalas na mata ni Clara ay nakakakita ng isang bagay sa likod nito, pagod. Isang gabi, nang tahimik na ang bahay, nilapitan ni Clara ang kanyang kuya na nag-aaral ng mga dokumento. Kuya, lumingon ang general at ngumiti ng bahagya. Aysan, pagod ka na ba, kuya? Natahimik ang general. Simple ang tanong, pero alam ni Clara na mas komplikado ang sagot. Nakikita mo naman, sabi ng general. Hindi lang ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa sistema, sa dami ng mga tiwaling opisyal na umaabuso sa kanilang uniforme. Umupo si Clara sa tabi niya. Ayokong maging dahilan ng pagod mo, kuya. Umiling ang general. Hindi ikaw ang may kasalanan, Clara. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil lang humingi ka ng makataong trato. Yumuko si Clara. Alam niyang tama ang kanyang kuya, ngunit naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang general, ang boses niya ay seryoso. Ang totoo, hindi ikaw ang nagpapakomplika nito. Ang nagpapakomplika ay ang mga taong ayaw ng pagbabago. Tumingin si Clara. Anong pagbabago? Tumingin sa malayo ang general na para bang tumitingin sa hinaharap. Isang malawakang operasyon. Matagal ko nang isinusulong ang paglilinis sa mga tiwaling opisyal sa iba't ibang rehiyon, pero palaging may humaharang. Ang nangyari sa'yo, kahit hindi ko plinano, ang siyang nagbigay ng tamang pagkakataon. Kinuyom ni Clara ang kanyang mga kamay. Kung ganoon, magiging delikado ba ito para sa'yo, kuya? Tiningnan siya ng general at ngumiti. Hanggat humihinga ako, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Pero alam ni Clara na may itinatago ang kanyang kuya. Naramdaman niya ito, tulad ng malamig na hangin na may dalang masamang pangitain. Ilang araw ang lumipas, dumalo si General Mateo sa isang lihim na pagpupulong kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa ibang ahensya. Halatang hindi sila natutuwa sa takbo ng mga pangyayari. Isang opisyal ang nagsalita, General, pinahahalagahan namin ang iyong idealismo. Pero ang sobrang atensyon sa kasong ito ay nagdudulot ng pagdududa ng publiko sa aming institusyon. Hindi ito maganda para sa katatagan. Nanatiling tuwid ang general. Ang hindi maganda ay ang pagpapabaya sa mga katiwalian. Hindi bulag ang taong bayan. Sa lahat ng respeto, General, sabi ng opisyal. Hindi mo mababago ang buong sistema dahil lang sa isang insidente. Tinitigan siya ng general. Hindi ko binabago ang sistema dahil sa insidenteng iyon. Malamig ang kanyang mukha. Binuo ko na ang operasyon bago pa man mangyari iyon. Ang kaso ni Clara ay nagpatunay lamang na kailangan na ng agarang aksyon. Natahimik ang buong silid. Samantala, lingid sa kaalaman ng general, may ibang banta na kinakaharap si Clara. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang anonymous na text message. Tumigil ka na. Huwag kang makialam. Lalo mo lang pinalalaki ang gulo. Hindi kailanman isinapubliko ni Clara at ng kanyang kuya ang kanilang relasyon. Ibig sabihin, tanging mga taong may koneksyon sa loob ang makakapagpadala ng ganitong mensahe. Napalunok si Clara, naguguluhan ang isip. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na panganib. Gusto niyang sabihin sa kanyang kuya, pero pinigilan niya ang sarili.
Ayaw niyang dumagdag sa kanyang alalahanin. Ngunit, isa pang mensahe ang dumating. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang pwedeng masaktan. Maraming malapit sa iyo ang walang proteksyon na tulad mo. Sa pagkakataong ito, nanginig si Clara. Hindi na ito simpleng pananakot. Ito ay isang tunay na banta. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Clara, si Elia, ay nadamay. Si Elia ay isang batang mamamahayag. Pumunta siya sa bahay ni Clara para magtanong kung paano siya makakatulong sa pamamagitan ng media. Ngunit kinabukasan, ipinatawag siya ng kanyang editor. May tumawag sa news desk, sabi nito. Binalaan nila kami na huwag kang masyadong lumapit sa kaso ni General De Leon. Nagulat si Elia. Ha? Bakit po ako? Wala pa naman po akong sinusulat. At iyon mismo ang dahilan, sabi ng editor. Mukhang may mga natatakot na may isusulat ka. Ang bantang iyon ay hindi lang nagdulot ng takot kay Elia, kundi pati na rin ang pagkakasala kay Clara. Sorry, Lia, sabi ni Clara habang pinipigilan ang iyak. Ngunit hinawakan ni Elia ang kanyang kamay. Kaibigan mo ako, Clara. Hindi ako kakampi ng kalaban. Huwag kang matakot, hindi ako lalayo. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpakalma kay Clara. Ngunit sa likod ng katatagan ni Elia, nakita ni Clara ang tunay na takot. Ilang araw ang lumipas, gabi na nang umuwi ang general. Nakita niya si Clara na nakaupo sa sala, nakatingin sa kanyang cellphone na may maputlang mukha. Clara? Nagulat si Clara. Wala ito, kuya. Kumunot ang noo ng general, dahan-dahang kinuha ang telepono at nakita ang mga mensahe ng pagbabanta. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng gabi. Clara, mas malalim ang kanyang boses kaysa dati. Kailan mo pa natatanggap to? Yumuko si Clara. Kahapon at kaninang umaga. Pumikit ang general, mabigat ang kanyang paghinga. Bakit hindi mo sinabi? Ayokong dagdagan ang iniisip mo, kuya. Hinawakan ng general ang balikat ng kanyang kapatid. Clara, makinig ka sa akin. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Kaya kong harapin ang libu-libong kalaban, pero hindi ko kayan harapin na ang sarili kong kapatid ay nag-iisang dinadala ang takot. Umiyak si Clara. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng isang buwan ay sa wakas ay bumigay. Tinawag ng general ang kanyang aide. Ihanda ang buong seguridad. Doblehin ang perimeter. Buksan ang lahat ng monitoring channels. Hanapin ang pinagmulan ng mensaheng ito. Ngayon na. Sumaludo ang aide at umalis. Kinabukasan, pinamunuan ng general ang isang malaking internal na pagpupulong. Hindi ito ordinaryong pulong, kundi isang lihim na pagpaplano. Ang kaso ni Clara ay simula pa lang. Magsisimula tayo sa Quezon City at kakalat tayo sa lahat ng sektor na may problema. Isang malaking digital na mapa ang nasa screen. Ang target, ang network ng mga tiwaling opisyal na ginagamit ang uniforme para sa pansariling interes. Yayanigin nito ang marami, sabi ng isang opisyal. Hayaan silang mayanig, matatag na sagot ng general. Ngunit biglang nagtaas ng kamay ang isang batang koronel. General, may ulat po kami. Natunton na po ang lokasyon at pagkakakilanlan ng nagpadala ng banta sa pamilya ninyo. Naging tensyonado ang silid. Sino? Tanong ng general. Napalunok ang koronel. Ang paunang datos ay nagpapakita na hindi sila ordinaryong kriminal, general. Kung ganoon, sino? Tiningnan ng koronel ang general. Mukhang tagaloob po. Sandaling katahimikan. At may indikasyon na konektado sila sa grupo na matagal nang humaharang sa reforma. Natahimik ang buong silid. Pumikit ang general. Hindi na ito tungkol kay Clara. Hindi na ito tungkol sa mga abusadong pulis sa palengke. Ito ay tungkol sa isang malaki at maruming sistema na matagal nang nagtatago sa likod ng mga uniforme. Nang gabing iyon, isang miyembro ng security team ang lumapit kay Clara. Ma'am Clara, pakiusap po na manatili muna kayo sa loob ng bahay sa mga susunod na araw. Ihigpitan po namin ang seguridad. Gaano ito kaseryoso? Tanong ni Clara. Tiningnan siya ng sundalo ng may respeto.
Seryosong seryoso po. Hindi na po kayo isang biktima. Isa na po kayong strategic target. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Clara. Strategic target. Para saan? Para pahinain ang kanyang kuya. Para takutin ang reformang isinusulong niya. Para pigilan ang isang malaking operasyon na hindi pa alam ng publiko. Dumating si Elia na may dalang pagkain, sinusubukang pagaanin ang loob niya. Clara, ikaw pa rin yan. Huwag mong isipin na pasanin ka ng mundo. Pilit na ngumiti si Clara. Pero dahil sa akin ang lahat ng to. Hindi matatag na sagot ni Elia. Nangyari ang lahat ng ito dahil isang depektibong sistema ang nakabangga sa isang taong hindi nila kayang takutin. Huminga ng malalim si Clara. Lia, makasarili ba ako kung sasabihin kong natatakot ako? Inakbayan siya ni Lia. Ang takot ay hindi senyales ng kahinaan. Senyales yan na tao ka. Tumingin si Clara sa bintana. Ang mga ilaw mula sa mga security post ay tanaw mula sa malayo. Ang kanyang bahay ay parang isang kuta. Pumikit siya at sinabi sa sarili, kung ito ang daan na kailangan kong tahakin, kailangan kong maging matatag. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong nakaranas ng kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng determinasyong iyon, isang malaking panganib ang papalapit.